sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 18, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa 2028. Umani ng samut-saring reaksyon. Hindi ba sila kinikilabutan yung rosaryo, yung ano ginagamit nila sa nila? Mga walang niya eh. Babae na biktima ng umano'y pambubudol sa labas ng Baclaran Church ngayong mismong Ash Wednesday. Isa sa mga suspect sa likod ng putol-putol na katawan na natagpuan sa loob ng isang drum sa Binondo, arestado na. Sa palakasan, Pinay tennis sensation Alex Ayala pinataob sa laban ang world number 8 mula sa Italia. At sa showbiz, teaser para sa big screen comeback ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Umani ng malaking online buzz. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Hindi pa man natatapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at binabaha pa rin ang isyu ng korupsyon ng bansa. Inihayag na ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa 2028 presidential elections. Umani naman ito ng iba-ibang reaksyon. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. 2 taon pa bago ang 2028 presidential elections, in-advance na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang anunsyong pagtakbo sa darating na halalan. Sa press conference na kanyang isinagawa ngayong Martes, February 18, sinabi ng bise na pag-aalala sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon, bunsod ng korupsyong nangyayari sa bayan ang nag-udyok sa kanyang tumakbo sa pagkapangulo. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Kasunod nito, humingi ng paumanhin ng bise sa aniyay pagtulong niyang maluklok sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang katandem noong 2022 presidential and vice presidential elections sa ilalim yan ng Uniteam. Aniya, unang buwan pa lang umano ng termino ng Pangulo, nakita na niya ang kawalan ng katapatan nito sa mga pangakong binitawan noong kampanya at sa sinumpaang tungkulin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Reaksyon ng palasyo sa anunsyo ni Duterte. Good luck. Yun lamang po. Agad din namang dumipensa ang palasyo sa mga paratang ni Inday Sara. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints.
Patutsada pa ni Castro, mas marami pang dapat ihingi ng tawad ang bise, kabilang ang mga biktima ng extrajudicial killing, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, mga personal nitong biyahe, pagtanggap sa pagiging kalihim ng edukasyon kahit aminado umanong walang kaalaman dito, at maging na-accomplish para solusyonan ang problema sa sektor. Itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng anunsyo ni Duterte mula pagsuporta hanggang pagbabatikos. Sa pahayag ng kaibigang si Senator Amy Marcos, sinabi niyang si Sara ang kabaliktaran ng administrasyon at magbibigay ng direksyon sa aniyay walang patutunguhang bansa. Habang iginagalang ni Senator Risa Hontiveros ang karapatan ni Duterte na tumakbo. Sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Pero ang Makabayan Coalition tinawag na maagang pamumulitika ang ginagawa ng bise at nanindigang hindi masisindak sa pagtakbo nito bilang Pangulo. Pinapakita nito wala siyang inaatupag kundi ang pamumulitika. Dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyang mga gimmick. Wala pa namang nabanggit sino ang magiging running mate ni Duterte at kung sino ang makakalaban nito sa oposisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, panibago impeachment complaint naman ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ngayong February 18 ng gabi. Ito na ang ika-4 na impeachment petition laban sa bise magmula nang mapaso ang 1-year ban nitong buwan. Sa pagkakataong ito, ang abogadong si Nathaniel Cabrera ang nagreklamo kay Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, abuse of power, bribery ng mga opisyal at iba pa. Sa mga larawang nakarating sa ating newsroom, tinanggap na ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo na inendorso ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila Representative Bienvenido Abante Jr. 3 impeachment complaints na mula sa Makabayan Bloc at civil society groups ang nasa opisina ni House Speaker Faustino Bogie D na siyang magkakalendaryo naman ng susunod na hakbang ng Kamara ukol rito. Kinastigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Senator Bam Aquino na nasa local courts dapat dinggin ang mga kaso kaugnay ng extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Hirit ng ilang senador, dapat linawin ang posisyon ng kapulungan ukol sa posibleng pag-aresto kina Senators Bongo at Bato de la Rosa na tinukoy ng ICC bilang co-perpetrators sa war on drugs. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa batas, pwedeng arestuhin ang senador. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa. Yan ang paglilinaw ni Senador Risa Hontiveros ukol sa naunang posisyon ng mataas na kapulungan na walang senador ang pwedeng arestuhin sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC habang may sesyon ng Senado. Laban pa rin ito kina Senators Christopher Go at Ronald De La Rosa na kapatinukoy na co-perpetrator sa war on drugs ng Duterte administration. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating pong mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin na gagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Pero ayon kay Soto, lahat ay spekulasyon pa lang. Ganun eh, wala pa naman kami natatanggap, wala kami official notice na mayroong ganun, wala pa naman natatanggap si Senator Bongo. Sa matter of fact, Senator De La Rosa, wala pa naman natatanggap eh. I'll cross the bridge when I get there. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat sundin ang probisyon sa immunity from arrest na nakasaad sa saligang batas. Kaugnay nito, may patutsada si dating Senator Antonio Trillanes IV kay Senator Bam Aquino. Sinabi ni Aquino na mas makahulugang dito sa Pilipinas dinggin ang kaso ng extrajudicial killings.
Gate ni Trillanes, insensitive at unfair ang pahayag na ito para sa mga biktima at tila nagpapapogi lang umano sa mga DDS o mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Sinubukan ng media na hinga ng pahayag si Aquino pero tumanggi siyang magkomento. Tinawag namang unfair ni Go ang umano'y kaso ng ICC laban sa kanya. I firmly dispute the allegations in that document which are entirely unfounded at one-sided at napaka-unfair naman po yun sa parte ko. Wala pa rin pahayag si De La Rosa sa issue at nananatiling absent sa sesyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sakaling may ilabas na aresto warrant ang ICC sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinabi ng Department of Justice. Nahihintayin muna nito ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ukol sa mga petisyong kumekwestiyon sa naging pag-aresto sa dating presidente. Paliwanag ni Justice Spokesperson Polo Martinez, prerogative ng ehekutibo ang pagsunod sa extradition treaty o kaya ang pagsuko sa isang individual sakaling may arrest warrant mula sa korte sa ibang bansa tulad ng ICC. Gayunpaman, giniit ng DOJ na hihintayin nito ang desisyon ng Supreme Court sa petition for certiorari na inihain ng mga anak ni Duterte kasunod ang pag-aresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands sa dating Pangulo noong Marso 2025. Pero umasa rin ng DOJ na ikukonsidera ng SC ang obligasyon ng Pilipinas bilang miyembro ng Interpol na makipagtulungan sa pag-aresto ng individual na wanted ng organisasyon. Matatandaang bagamat hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas, naipatupad ang ICC arrest warrant kay Duterte sa pamamagitan ng Interpol na siyang humiling nito. Samantala, tinukoy naman kamakailan ng The Hague ang ilang political personalities sa bansa na sinasabing kapwa salarin ni Duterte sa kinakaharap ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong drug war. Dumagsa ang mga tao sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday para gunitain ang pagsisimula ng Lenten season. Pero sa Baclaran Church, nagkaroon ng aberya dahil sa ilang vendors na nambubudol umano sa ilang mga mananampalataya. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagulat na lamang si Camille nang alokin ng religious item sa labas ng simbahan ng Baclaran matapos magpalagay ng abusan noong ngayong Ash Wednesday. Akala niya libre ito. Bigla po nila akong inaabutan po nung rosary. Tapos sabi ko po, ayoko po. Tapos sabi nila, ano lang, pampaswerte lang. Sabi niya kahit magkano di ko binebenta, donate lang. Hanggang sa pilitin siyang magbayad ng 200 piso. Hindi na siya umano nakapalagpa dahil may lumapit pang isang lalaki sa kanya. Pinatong po sa bag ko yung parang figurine po ni Mama Mary. Sabi niya, para sa Holy Week, para Ash Wednesday naman, parang wag nang magkuripot, ganun daw po. Tapos, napilitan na lang po, binabalik ko po sa kanya, dun sa lalaki. Ayaw po niyang kunin. Imbis na makakapagsimba pa, ay hindi na siya tumuloy dahil sa nangyaring umano'y pambubudol. Napatawag si Camille sa kanyang ina na siya namang sumugod sa vendor. Hindi makakauwi dahil wala ng pera eh. Kaya nga sinugod ko. Eh, sabi sa akin, sige ho, ibabalik naman. Ibig sabihin, ano sila, yung sabuatan. Maabuso yung mga yung ginagawa nilang modusyan ganyan dito. Hindi dapat ganyan. Kung magbibigay ka ng ganyan, bukal sa loob, 10-5, di ba? Hindi para pilitin mong bigyan yung bata. Ayon sa biktima, tinulungan naman siya ng pulis para maibalik ang kanyang pera. Matagal na umano ang ganitong kalakaran, hindi lang sa Baclaran kundi maging sa Quiapo Church. May hindi ba sila kinikilabutan? Yung rosaryo, yung ginagamit nila nila? Mga walang iya eh. Gayunpaman, dagsa pa rin ang tao sa Baclaran Church sa pagsisimula ng 40-day period of Lent sa Kristyanismo. Naging maayos, maganda yung flow ng pila, napapabilis yung pagdaloy ng pagpasok sa simbahan. Isa ito sa namin, sa paniniwala na isa sa makakawala ng mga namin ng kasalanan, pagpapasalamat. Paalala naman ng pamunuan ng Baclaran Church sa mga mapagsamantala sa ganitong panahon. Itong Ash Wednesdays remind us yung mga bagay na dapat nating ayusin sa ating sarili, yung mga dapat nating talikdan, mga dapat nating parang baguhin na. Ayon sa Vice Rector ng Baclaran Church,
dapat gamitin ang panahon ng Semana Santa upang magnilay-nilay at magbalik loob mula sa mga kasalanan sa pamamagitan ng fasting at panalangin. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nananawagan ang transport group na Pasang Mazda ng pisong taas pasahe o provisional fare hike sa mga jeepney dahil yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Mula sa kasalukuyang base fare na 13 pesos, gustong gawing 14 pesos ang pasahe pero pansamantala lamang anila ito. Aminado si Pasang Mazda President Obet Martin na matindi ang tama ng oil price hikes sa kanila. Umasa naman siyang mauunawaan ito ng mga opisyal ng Department of Transportation at ng LTFRB. Wala pang formal na pahayag ang LTFRB ukol sa petisyon sa pasahe. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya na personal na suriin ang kondisyon sa Kalayaan Island Group para alamin ang mga agarang pangangailangan sa infrastruktura. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na puntahan ang lugar at i-evaluate ang mga kasalukuyan at pinaplanong proyekto. Kabilang sa pinag-aaralan ang pagpapatayo ng port at airway sa lugar. Bahagi ng West Philippine Sea ang Kalayaan Island Group, kaya pinagtitibay ang infrastruktura rito para mapabuti ang akses at suporta sa mga residente at security personnel na nakadestino sa lugar. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo ang puntahan ang Kalayaan Group, Kalayaan Island Group at tignan po kung anong kinakailangan. At sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Inihayag ni Justice Secretary Frederick Vida na dapat dumulog sa korte si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung balak pa rin itong tumuloy sa USA matapos isyuhan ng Precautionary Hold Departure Order o HDO. Kasama ni Bonoan, sina Senator Jingo Estrada at iba pa sa PHDO na inilabas ng Manila Regional Trial Court 52 kaugnay ng plunder complaint. Sa issue yan ng flood control na nasa preliminary investigation ngayon ng DOJ. Diin pa ni Vida, konstitusyonal na karapatan ng pagbibiyahe pero kung may PHDO, kailangan na ng court order para makalabas ng bansa. Paglilinaw naman ng ahensya, hindi pinayagan ng DOJ si Bonoan. Nagpaabot lang nila ito ng liham na may balak magtungo sa Amerika para sa corneal transplant ng kanyang asawa. So with that, any permit or any allowance for you to travel, kailangan na ng court order. Okay? So to clarify lang, no? Yung travel kasi ng bawat Pilipino, yan ay sagradong karapatan di ba? It's a yes! Engaged na nga si Miss International 2013 title holder Bea Rose Santiago sa kanyang non-showbiz partner na si Kurt Cheng. Sa post ni Kurt sa Instagram, ibinahagi ang pagbibigay nga ni Bea ng matamis na oo sa kanyang proposal sa San Francisco, California habang tanaw pa ang Golden Gate Bridge. Masaya naman ang netizens para sa dalawa at tumagsari ng mga pagbati mula sa mga kapwa personalidad. Congratulations! Susunod, suspect sa chop-chop ng katawan ng isang lalaking natagpuan sa isang drum sa Binondo, inaresto. At sa palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala muling umukit ng kasaysayan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pasintabi po sa ating maselang balita. Arestado ang 64 anyos na suspect na kinilala sa alias na Victor sa isinagawang joint operation ng mga pulis kaugnay ng natagpuang chop-chop na katawan ng lalaki sa loob ng drum sa Maynila.
Nakita ang mga putol-putol na bahagi ng katawan sa Delpan Sports Complex sa Binondo, February 15. Sa investigasyon at pag-analisa ng CCTV, ang nagturo sa isang puting van na nagrenta umano ni alias Victor. Sa mga footage, makikita ang pagtutulak ng asul na drum mula sa isang kondominium sa Pasay City at ang pagsasakay nito sa isang van. Sa pamamagitan ng cellphone tracking, natunton at naaresto ang suspect madaling araw ng February 18. Nakakulong na ang suspect at sasampahan ng kasong murder habang patuloy naman ang manhunt sa isa pang suspect. Naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office sa February 21 alas 5 ng hapon, kaugnay yan ng ikatlong trilyon peso march sa February 25. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, aabot sa mahigit 10,000 kapulisan ang ide-deploy sa buong Metro Manila para tumutok sa seguridad. Wala pa namang namo-monitor na banta sa ngayon pero patuloy ang koordinasyon sa iba pang intelligence agencies para matiyak ang kahandaan sa anumang posibleng insidente. Tiniyak naman ng pulisya na mahigpit na babantayan ang Menjola at Ayala area at nakaredy rin ang MPD para tiyakin ang kaayusan sa Maynila. Wala po tayong monitor ng mga banta kung ano man, pero patuloy naman yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa ating other intel agencies para ma-sure natin na lagi tayong nakahanda in case meron mga eventualities. Kaugnay niyan, plansyado na ang mga isasagawang protesta para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Tinawag na EDSA 40, tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan ang programa na isasagawa naman sa hapon sa People Power Monument. Layo ng pagtitipon na panagutin si Pangulong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal na naiuugnay sa umano'y korupsyon. Magkakaroon din ng prosesyon ng ilang diocese ng simbahan na magmamarcha patungo sa EDSA Shrine na magtatapos sa isang misa bandang alas 6 ng gabi. Ito yung matagal nang inaasam na magsasama-sama ang mga nasa EDSA at nasa Luneta. Maaring hindi sa isang entablado, pero sa isang lugar ay magsasama-sama. Inamin ng content creator na si Jack Argota na peke ang kopya ng medical certificate ni Pangulong Marcos na siyang ibinahagi naman niya online. Ito ay matapos nga magtungo sa NBI Cybercrime Division ngayong Miyerkules para sagutin ang subpoena at magpaliwanag sa insidente. Ayon sa vlogger, gumaya lang siya sa ibang social media personalities na nagpapakalat din ng disinformation online. Samantala, humingi na ng tawad ang nag-viral na sangguniang kabataan chairman mula Santa Cruz, Laguna matapos paghahawakan ang mga siopaw at hotdog sa loob ng steamer ng isang convenience store. Inamin ng kinilalang si Mark Adrian Napiza na hindi tama ang kanyang inasal bilang bahagi ng SK at parte lamang yan ng kanyang video content. Umani ng batikos ang chairman lalo't hindi ito naging mabuting modelo sa sektor ng kabataan. Masayang ibinahagi ni dating PBA player Doug Kramer ang naging karanasan ng kanilang pamilya sa isang buwang pamumuhay sa Australia. Ayon kay Kramer, malaki ang naitulong ng kanilang pag-alis ng bansa para maranasan at mapahusay pa ang kanyang mga anak sa larangan ng sports. Kita sa mga ibinahaging photos sa IG ang masayang bonding ng pamilya sa Aussie country na agad umani ng reaction sa netizens. Nagpasalamat din siya sa blessing sa kanilang pamilya. Nagpakita na naman ng matibay na loob at power si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos talunin ang world number 8 na si Jasmine Paulini para makapasok sa round of 16 ng WTA 1000 Dubai Tennis Championship sa UAE. Matapos masayang ang 5-3 lead at mahabol sa 5-6 sa second set, bumawi po ang ating pambatong Pinay sa tiebreak.
Nasagip ni Ayala ang dalawang set point para tuldukan ang bakbakan sa score na 6-1, 7-6, 7. Nananatiling kalmado si Ayala sa kabila ng lahat ng emosyon at sobrang tensyon. Pinakamalaking panalo na ito ni world number 47 Ayala ngayong taon laban sa isang top 10 player. Sunod namang makakalaban ni Ayala si world number 32 na si Sorana Circea sa round of 16, isang remake ng kanilang mahigpit na tapatan sa Madrid Open noon. Laban lang, Alex. Sa ating pagbabalik, Chris Aquino nagdiwang ng kaarawan kasama ang ilang malalapit na kaibigan. At pa-teaser para sa big screen comeback ng Don Bell, umani ng malaking online buzz. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa gitna ng patuloy na pakikipaglaban sa karamdaman, puno ng pagmamahal ang naging birthday celebration ng TV host actress na si Chris Aquino para sa kanyang 55th birthday. Samantala, trailer ng upcoming movie ng tambalang Don Bell na Tayo sa Wakas. Ipinasilip na makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Looking healthier at blooming ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang ika-55th birthday. Sa latest upload ni Chris sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang isang video kung saan makikita ang kaganapan sa kanyang special day. Isang intimate celebration sa kanyang tahanan kasama ang mga anak na sina Bimbi at Josh at ilang malalapit na kaibigan. Kabilang sa dumalo sa espesyal na pagtitipon ang kanyang matalik na kaibigan at dating co-host na si Boy Abunda. Matatandaang bago pa man dumating ang kaarawan ng aktres, inamin niya na ang hiling niya ngayong taon na sana'y umabot siya sa edad na 60. Ikinatuwa naman ng marami ang pagbuti ng kalagayan ni Chris at nakibahagi rin ng pagbati sa kanyang birthday. Samantala, ipinasilip na ng Star Cinema ang teaser para sa upcoming movie ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na Tayo sa Wakas, directed by Cathy Garcia Sampana. Sa pasilip pa lang, ilang nakakakilig na eksena na ang ipinakita na talaga namang kapananabikan ng mga manonood. Bukod dyan, umabot na sa mahigit 6.5 million views ang naturang teaser in just 24 hours. Nakatakdang ipalabas sa mga sinihan ang naturang romantic drama film na yan sa May 27. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Napadaan nga lang ba talaga para bumili ng naubos na food supplies sa bahay o may plano talagang magturo ng sayaw? Panoorin. Duba, duba, duba. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa dating punong ministro ng Japan na si Shinzo Abe. Ang sabi niya, ang politika ay para sa pagpapabuti ng buhay ng mga mamamayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.